Naglakad si Marco Reyes sa gitna ng makapigil hiningang palakpakan. Ang kanyang perpektong nangiti ay halos kasing kinang ng gintong tropeyo sa kanyang kamay. Sa ilalim ng nagliliwanag na ilaw ng chandelier, sa Grand Ballroom ng Manila Peninsula, siya ang sentro ng atensyon, ang young star of real estate, ang pinakabatang AVP sa kasaysayan ng Horizon Properties. Humalik siya sa pisngi ni Bianca Salazar, ang kanyang magiging asawa, na nakangiti ng matamis sa tabi niya. Ang lahat ay tila isang panaginip na nagkatotoo. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, may anino. Sa bawat palakpakan, may bulong ang nakaraan. Habang nakatayo siya sa entablado, ipinako ang kanyang tingin sa isang partikular na sulok ng silid. May hinahanap siya, o mas tama, may iniiwasan. "Marco, my love, you were brilliant!" Bulong ni Bianca, mahigpit na humawak sa kanyang braso. "Ang daming humahanga sa'yo." Napilitan si Marco na lumingon kay Bianca at ibinalik ang nangiti. "Siyempre naman, ikaw ang inspirasyon ko, mahal." Niyakap niya si Bianca, pero sa isip niya, hindi ang mukha ni Bianca ang bumubuo sa kanyang pagkabahala. Ang mukha ng kanyang ina. Ilang araw na niyang pinipilit kalimutan ang sulat na natanggap niya. Isang sulat na may amoy ng probinsya, isinulat sa lumang papel na may bakas ng mantika. Galing sa kanyang ina, si Doña Pilar Reyes, na nagpapaalam na pupunta siya sa kasal. "Marco, anak, kailangan mong makita ang araw na ito," ang nakasulat. Ang bunga ng lahat ng pinaghirapan ko, pinagpawisan ng kanyang palad. Siya si Marco Reyes na may suot na mamahaling barong Tagalog. Ang pangalan niya ay umalingaw-ngaw sa mga pahayagan at business magazines. Ngunit si Doña Pilar. Si Doña Pilar ay ang babaeng nagbebenta ng gulay sa palengke ng Quezon, ang labandera, ang tagapunas ng sahig, ang babaeng magpapahiya sa kanya. Napakasimple ng buhay ko noon, naibulong niya sa sarili habang nakatingin sa champagne glass, at ayokong bumalik doon. Muling nag-flash sa isip niya ang mga alaala ng kabataan. Ang mga kaklase niya sa Maynila na nagtawanan ng malamang ang ina niya ay labandera. Ang amoy ng sabon at pawis na kumakapit sa kanyang uniforme na sinubukan niyang itago sa loob ng mahabang panahon. Pinilit niyang limutin ang lahat ng iyon. Itinayo ang kanyang sarili mula sa wala. Nagsumikap siya. Nagtrabaho ng doble, triple, hanggang sa maabot niya ang rurok. Ngayon, malapit na niyang makuha ang lahat. Ang posisyon, ang pangalan, si Bianca, at ang buong mundo. At hindi niya hahayaan na sirain yun ng sinuman. Kahit ng sarili niyang ina. Kinabukasan, sa kanyang luxurious condo unit, sinubukan niyang tawagan ng ina. Ang boses niya ay pinilit niyang patatagin, pero may halong inis at pagkabahala. "Ma," simula niya. "Ma, tungkol po sa kasal." "Oh anak, excited na ako." Ang masiglang tugon ni Pilar sa kabilang linya. Ang boses ay parang himig ng probinsya na matagal na niyang sinubukang kalimutan. "Kakatapos ko lang gawin ang barong mo, Marco. Ang ganda. Bagay na bagay sa'yo." Napapikit si Marco. "Ma, hindi niyo po kailangan mag-abala. Alam niyo naman po, private event lang ito. Maraming sikat na tao. Baka Ano ka ba, Marco?" Putol ni Pilar. Tila hindi narinig ang pagkabahala sa boses niya. "Ang araw ng kasal mo, private? Ikaw pa ba ang anak ko? Siyempre pupunta ako. Kailangan kong makita ang aking nag-iisang anak na ikakasal sa magandang dilag." "Pero ma, kailangan ko po kayo sa bahay, sa probinsya. May kailangan po kayong asikasuhin, di ba? Sa bukid." Pinilit niyang mag-isip ng dahilan. Ang nooy kunot na kunot. Ngumiti si Doña Pilar habang pinagmamasdan ang barong Tagalog na bagong tahi. Ang bawat tahi ay puno ng pagmamahal at pag-asa. "Wala anak, naayos ko na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Magiging presentable ako. Gusto ko lang makita kang masaya."
Naramdaman ni Marco ang kirot sa kanyang dibdib. Presentable? Hindi sapat ang presentable para sa mundo na ginagalawan niya. Ang kailangan niya ay isang inang sumasalamin sa kanyang katayuan. Ngunit hindi niya iyon masabi ng direkta. Pero ma, seryoso po ako. Pagpupumilit niya, pero tumawa lang ang ina. Anak, huwag mong problemahin iyon. Magkita na lang tayo doon. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. At bago pa makapagsalita si Marco, binaba na ni Pilar ang telepono. Natulala si Marco. Nakaramdam siya ng matinding inis. Hindi niya maintindihan kung bakit napakakulit ng kanyang ina. Hindi ba niya nakikita na masisira ang lahat? Ang kanyang bagong buhay, ang kanyang imahe. Tumingin siya sa salamin. Ang mukha'y tila isang estranghero na may perpektong ngiti. Sinubukan niyang mag-ensayo ng kanyang pagbati sa mga bisita. Welcome to our wedding. Thank you for coming. Ngunit sa likod ng mga salitang yon, nakita niya ang imahe ng kanyang ina. Nakatayo sa tabi niya, suot ang lumang barot saya at ang mga tingin ng pagkutya mula sa mga bisita. Isang lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Paano kung pumunta siya? Paano kung magpakita siya? Anong mangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili. Habang ang pawis ay lumalamig sa kanyang noo. Sino ako? Ang araw ng kasal. Ang Grand Ballroom ng The Peninsula Manila ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong kristal ng chandelier. Ang amoy ng sariwang bulaklak at mamahaling pabango ay bumabalot sa hangin. Suot ni Marco ang pinakamahusay na tuxedo. Ang kanyang buhok ay perpektong ayos. Sa tabi niya si Bianca. Isang diwata sa kanyang custom-made na wedding gown. Ang ngiti nito ay kasing ganda ng umaga. Handa ka na ba, Marco? Tanong ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Ngumiti si Marco, isang ngiti na halos totoo. Hinding-hindi pa ako naging ganito kahanda, mahal ko. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang malalim na pangamba na gumugulo sa kanyang katahimikan. Nakita na niya ang karamihan sa mga bisita, mga CEO, politiko, socialites at syempre, si Doña Elena, ang reyna ng real estate empire na matagal na niyang hinahangaan. Ang presensya ni Doña Elena ang pinakamahalaga para sa kanyang ambisyon. Naglakad sila sa aisle, ang bawat hakbang ay tila isang bagong pahina sa kanyang perpektong buhay. Ngunit habang papalapit sila sa altar, naramdaman ni Marco ang kakaibang kaba. Ang mga mata ni Doña Elena ay nakapako sa kanya. Pagkatapos ay lumipat sa pintuan ng ballroom. Sinundan niya ang tingin nito. At doon, sa mismong pintuan, nakatayo si Doña Pilar. Nakasuot ng lumang barot saya, hindi na halos bago. May manipis na panyo na nakabalot sa ulo para itago ang mga puting buhok. Ang kanyang mga kamay ay may mga pasa at kulubot. Bakas ng mahabang taon ng pagtatrabaho. Ang kanyang ngiti ay malapad, halos abutin ng tainga, puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Ngunit sa mata ni Marco, ito ay isang simbolo ng kahihiyan. Narinig niya ang ilang bulungan. Sino yan? Parang taga-probinsya. Kahihiyan naman sa pamilya Salazar. Ang mga bulong na ito ay parang mga saksak sa kanyang puso. Ang mga mata ni Doña Elena ay muling bumalik sa kanya. May bahagyang pagtaas ng kilay na tila nagtatanong, "Ito ba ang iyong ina?" Nanlamig si Marco. Ang pawis ay unti-unting lumabas sa kanyang noo. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang itinayo, ay tila guguho sa isang iglap. Ang imahe ng kanyang ina, na matagal na niyang inilibing sa kanyang nakaraan, ay biglang lumitaw sa pinakamasamang oras. Marco, ayos ka lang? Bulong ni Bianca, na napansin ang pamumutla ng kanyang mukha. Hindi sumagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin kay Pilar. Nakita niya ang kanyang ina, na dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa kanyang kalooban. Naramdaman niya ang init ng dugo sa kanyang mga ugat. Galit,
Frustrasyon, kahihiyan. Marco, ang mama mo yan, di ba? Bulong ni Bianca. May bahagyang gulat sa kanyang tinig. Bakit hindi mo sinabi na darating pala siya? Wala siyang sinabi. Singhal ni Marco, hindi man lang nakatingin kay Bianca. Hindi niya maintindihan kung bakit parang sinasadya ng kanyang ina na ipahiya siya. Bakit ngayon pa? Bakit sa harap ng lahat ng taong mahalaga sa kanyang kinabukasan? Lumapit si Pilar. Ang ngiti nito ay mas lalong lumaki. Marco, anak, binabati kita. Ang ganda ng kasal mo. Gusto niyang yakapin ang anak, pero nakita niya ang matigas na ekspresyon sa mukha ni Marco. Ma, ano po ba ang ginagawa niyo rito? Halos pabulong na tanong ni Marco, puno ng pagkabahala, habang ang kanyang mga mata ay patagong sumusulap kay Doña Elena na nakatingin sa kanilang direksyon. Anak, gusto ko lang naman makita ang araw ng kasal mo. Ikaw pa ba ang nag-iisang anak ko? Sagot ni Pilar. Ang boses ay puno pa rin ng kagalakan. Ang mga bulungan sa paligid ay lalong lumakas. Naramdaman ni Marco na ang kanyang mundo ay guguho. Hindi niya hahayaan na ipagpatuloy ng kanyang ina ang pagpapahiya sa kanya. Ang lahat ng sakripisyo niya para makaahon sa kahirapan ay mawawalan ng kabuluhan. Ma, kailangan niyo na po yatang umuwi. Pilit ni Marco. Pero Marco, kakarating ko pa lang. Ma! Tumigas ang boses ni Marco. Hindi na nakayanan ng presyon. Hinala niya ang kamay ni Bianca at mahigpit na hinawakan ito. Tumingin siya sa kanyang ina at sa isang iglap, nagawa niyang bitawan ang mga salitang matagal nang nakakubli sa kanyang puso. Mga salitang puno ng lason at paninisi. Hindi niyo po ba naiintindihan? Sinisira niyo ang lahat. Ang image ko, ang kasal ko, wala akong inang tulad mo. Sa harap ng lahat, sa gitna ng makapigil hiningang silence ng ballroom, sumigaw siya, wala akong inang tulad mo. At sa isang aksyon na pinagsisihan niya habang buhay, inabot niya ang balikat ni Doña Pilar at marahang itinulak. Sa gulat, nawalan ng balanse si Doña Pilar at bumagsak sa sahig. Ang lumang panyo sa kanyang ulo ay natanggal at ang mga lumang bulaklak sa kanyang basket ay nagkalat. Nagsimula ang lahat sa isang bulong na unti-unting lumakas at naging isang malakas na hiyawan sa loob ng ballroom. Ngunit para kay Bianca, tila nawala ang lahat ng ingay. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang sariling puso at ang alingawngaw ng huling sinabi ni Marco. Wala akong inang tulad mo. Nakita ni Bianca ang pagbagsak ni Doña Pilar. Ang matanda na kanina'y nakangiti ay biglang nasa sahig. Ang mga mata nito'y nagbabadya ng sakit at pagkabigla. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Hindi niya inaasahan na gagawin ni Marco iyon. Ang Marco na minahal niya, ang Marco na tinitingala niya, ay hindi ito kayang gawin. Marco, anong ginawa mo? Bulong ni Bianca. Ang boses ay nanginginig. Binitawan niya ang braso ni Marco. Ang hawak nito ay tila naging isang gapos. Nagulat si Marco. Parang bigla siyang nagising mula sa isang bangungot. Napatingin siya sa kanyang ina na nakasalampak sa sahig. At pagkatapos ay kay Bianca. Bianca, I can explain. Walang kailangan ipaliwanag, Marco. Putol ni Bianca. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. Ngunit puno ng matinding sakit. Hinubad niya ang singsing sa kanyang daliri, ang diamond ring na simbolo ng kanilang pagmamahalan. Walang pag-aalangan. Ibinato niya ito kay Marco. Tumama ang singsing sa dibdib ni Marco at nahulog sa sahig. Hindi ako makapagpakasal sa isang lalaking walang utang na loob. Isang lalaking kayang ipahiya ang sarili niyang ina. Hindi ito ang taong minahal ko. Tumalikod si Bianca. Ang kanyang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang panaginip niya ng isang perpektong kasal, isang perpektong buhay, ay gumuho sa isang iglap. Sinalubong siya ng kanyang mga magulang na halatang nabigla rin sa nangyari. Pama,
Umuwi na po tayo. Ang tanging nasabi niya at nilisan ang ballroom, iniwan ang nagkakagulong kasalansamba. Si Doña Pilar, pakiramdam niya ay nilamon siya ng sahig. Ang sakit sa kanyang katawan ay wala sa kanyang isip. Ang sakit sa kanyang puso ang halos pumatay sa kanya. Ang mga salita ni Marco ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Wala akong inang tulad mo. Napatingin siya kay Marco na nakatulala. Halatang nagulat sa kanyang sariling ginawa. Walang luha si Pilar. Walang sigaw. Walang galit. Tanging matinding kalungkutan. Para saan pa ang pag-iyak? Para saan pa ang paghingi ng paliwanag? Nakita na niya ang lahat. Dahan-dahan siyang tumayo, pinulot ang panyo niya, at niligpit ang mga nagkalat na bulaklak. Ang kanyang kamay ay kumakapa sa bulsa ng kanyang barot saya at kinuha ang isang makapal na sobre. Inabot niya ito sa isang waiter na malapit sa kanya. Pakiabot ito kay Marco. Para sa kanya yan. Ang mahinang sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. Tumingin muli siya kay Marco, isang huling tingin ng pagmamahal na may halong pamamaalam. Sana maging masaya ka, anak. Bulong niya sa sarili. Pagkatapos, lumabas siya ng ballroom. Ang kanyang likod ay matatag, ngunit ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang bigat ng mundo. Ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat hininga ay mahirap. Naramdaman niya ang kakaibang kirot sa kanyang dibdib na tila pinipiga. Pinilit niya itong balewalain. Hindi na mahalaga ang sakit. Ang mahalaga ay ang kanyang anak. Umuwi si Doña Pilar sa kanilang maliit na bahay sa Quezon. Ang bahay na punong-puno ng alaala ni Marco noong bata pa. Ang bahay na sinikap niyang ayusin, linisin at pagandahin para sa pagbabalik ng kanyang anak. Ngayon, tila walang buhay ang bahay. Naupo siya sa lumang silya, sa dilim. Ang mga luha na matagal niyang pinipigilan ay tuluyang lumabas. Umaagos ang mga ito sa kanyang mga pisngi, mainit at maalat. Humawak siya sa kanyang dibdib kung saan patuloy ang kirot. Isang malalim na ubo ang lumabas sa kanyang lalamunan at nang tingnan niya ang kanyang kamay, may bahid ng dugo. Marco, anak ko, ang nasabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Ang tanging hangad ko lang ay ang kaligayahan mo. Naiwan si Marco sa loob ng ballroom na tila isang pangkasal na larawan na biglang nawasak. Ang mga bisita ay nagbubulungan, ang ilan ay umalis na. Sinubukan niyang habulin si Bianca, ngunit hinarangan siya ng mga bodyguard ng pamilya Salazar. Pasensya na, Mr. Reyes. Ayaw po kayong makita ni Miss Bianca, ang sabi ng isa sa mga bodyguard. Bumalik si Marco sa loob ng ballroom, halos takbuhin. Hinanap niya si Pilar, ngunit wala na. Nawala na ang kanyang ina. Ang tanging nakita niya ay ang waiter na may hawak na sobre. Sir Marco, ibinigay po ito ng matandang babae. Sabi niya, para daw po sa inyo. Ang sabi ng waiter. Kinuha ni Marco ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi pa man niya nabubuksan, naramdaman na niya ang bigat ng nilalaman nito. Ngunit bago pa niya ito buksan, nagring ang kanyang telepono. Ito ay ang kanyang amo, ang CEO ng Horizon Properties. Marco, kailangan nating mag-usap. Ang malamig na boses ng CEO. Ang nangyari sa kasal mo, nakarating na kay Doña Elena. At sa board, ikinagagalak kong ipaalam sa iyo na hindi nakakailangan sa Horizon Properties para siyang sinaksak ng paulit-ulit. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kasal. Lahat ay nawala. Wala siyang natira. Wala siyang natira kundi ang sobre mula sa kanyang ina, na ngayon ay hawak niya ng mahigpit. Nang gabing iyon, ang luho ng condo unit ni Marco ay tila nakakabingi. Ang dating punong-puno ng pag-asa at ambisyon, ngayon ay tila isang malamig at walang buhay na espasyo. Nagsara ang kortina sa bawat ilaw ng Maynila na para bang ayaw niyang makita ang mundo
At ayaw din niyang makita siya ng mundo. Naupo siya sa gitna ng sala. Sa harap ng basag na glass table, ang boteng alak na halos wala ng laman sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatingin sa kung saan. Ang tanging nakita niya ay ang nakatiklop na sobre, ang sobre na ibinigay ng waiter, ang sobre mula sa kanyang ina. Kinuha niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang papel ay may bahid ng lupa at amoy ng probinsya. Unti-unti, binuksan niya ang sobre. Sa loob ay may nakita siyang dalawang bagay. Isang lumang, kupas na letter at isang makapal na passbook ng bangko na balot sa isang lumang panyo. Pinikit ni Marco ang kanyang mga mata. Hindi siya handa. Ngunit sa huli, alam niyang kailangan niyang harapin ang katotohanan. Binuklat niya ang letter. Ang sulat kamay ni Pilar, na tila may pagod at pilit ay nakasulat sa Tagalog. Anak kong Marco, basahin niya. Marahil pag nabasa mo ito, nangyari na ang kinatatakutan ko. O marahil ay matagal na akong wala sa piling mo. Ang sulat na ito ay para sabihin sa iyo na kahit kailan, mahal na mahal ka ni Inay. Napahinto si Marco, naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Ang mga salitang, wala akong inang tulad mo, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Alam kong nahihiya ka sa akin. Alam kong gusto mong itago ako. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo sa kasal mo. Pero kahit ganoon, naiintindihan kita, anak. Gusto mo lang umasenso. Gusto mo lang makalimot sa kahirapan. Dumaloy ang luha sa pisngi ni Marco. Hindi niya maintindihan kung bakit naiintindihan pa rin siya ng kanyang ina. Pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa. Pero Marco, hindi mo alam ang lahat. Hindi mo alam kung gaano ko pinangarap ang araw na ito. Ang araw na makikita kitang maging isang matagumpay na tao. Ang araw na ikakasal ka sa babaeng mahal mo. Ang araw na makikita kitang masaya. Ang mga salita ay tumagos sa kanyang puso, na tila punyal. Ang passbook na ito, anak, at ang lupa sa likod ng ating bahay sa Quezon, ito ang lahat ng pinaghirapan ko. Simula nung namatay ang tatay mo, nangako ako sa sarili ko na hindi ka magugutom, hindi ka maghihirap. Naglabandera ako sa umaga, nagbebenta ng gulay sa palengke sa hapon, at naghugas ng pinggan sa restaurant sa gabi. Lahat ng kinita ko, itinabi ko, para sa'yo, para sa iyong kinabukasan, para sa iyong pangarap na magkaroon ng sariling business. Nabitawan ni Marco ang letter. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa gulat. Isang malaking lupa, napakalaking pera. Ang lahat ng kanyang pag-aakala na walang maibibigay ang kanyang ina ay biglang gumuho. Ang kanyang ina, na inaakala niyang wala, ay binigyan siya ng lahat. Isang pundasyon para sa kanyang mga pangarap. Muling kinuha niya ang letter. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam kong mali na itago ito sa iyo, anak. Gusto ko lang na magulat ka. Gusto ko lang na masiguro mong may fallback ka. Kung sakaling hindi maging maganda ang takbo ng buhay mo. O kung sakaling hindi na ako makakapit pa. Ang huling linya ay nagpakaba kay Marco. Hindi na ako makakapit pa. Nagmadali siyang balikan ang mga salita. Hinahanap ang bawat detalye. Isang kakaibang kirot sa dibdib, madalas na pagkapagod, at mga pahinga mula sa pagtatrabaho na kinailangan niya noon. Ito ba ang sinasabi ng kanyang ina? Ang posibilidad ng isang sakit na matagal na niyang itinatago? Ang mga luha ay lalong dumaloy, hindi na dahil sa pagkabigla, kundi sa matinding takot at pagsisisi. Kasama ng letter ay isang lumang larawan. Ito ay larawan niya noong bata pa. Marahil ay 5 taong gulang pa lamang. Nakasabit siya sa likod ng kanyang ina. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakayakap sa leeg nito. Pareho silang nakangiti. Ang mga ngiti ay puno ng inosenteng kaligayahan. Sa likod ng larawan, may sulat kamay ni Pilar. Ang aking munting Marco, ang aking buhay, ang aking pag-asa.
Mahal na mahal kita, anak ko. Hinawakan ni Marco ang larawan. Naalala niya ang init ng yakap ng kanyang ina, ang amoy ng sampagitan na lagi nitong suot, ang mga kwento nito bago siya matulog. Ang mga alaala na pinilit niyang burahin, ngayon ay bumalik at parang baha na lumunod sa kanya. Ano ang nangyari sa munting batang yon na buong pagmamahal na nakayakap sa kanyang ina? Paano niya nagawang bitawan ang mga salitita na kayang durugin ang puso nang nagbigay sa kanya ng buhay? Ma, ma, ang mahinang ungol ni Marco. Ang bote ng alak ay nahulog sa sahig, nabasag, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang pinsala na idudulot ng salamin. Anong ginawa ko? Anong ginawa ko sa'yo? Bigla siyang tumayo. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Kailangan niyang hanapin ang kanyang ina. Agad, kinuha niya ang kanyang cellphone, ngunit naalala niya na ang numero ni Pilar ay matagal na niyang binura. Sinubukan niyang tawagan ang mga dating kapitbahay sa probinsya, ngunit walang sumasagot. Kinabukasan, sa unang sinag ng araw, nagmadali si Marco na bumalik sa Quezon. Nagmaneho siya ng mabilis, ang kanyang puso ay puno ng pagkabahala. Ang mga kalsadang dati niyang nilulublob, ngayon ay parang walang katapusan. Ang bawat kilometro ay tila 1,000,000 milya. Nang makarating siya sa dating bahay nila, bumaba siya ng sasakyan na halos tumakbo. Ngunit pagdating sa harap ng bahay, nanlumo siya. Sarado ang pinto. May kalawang na ang kandado. Ang bakuran ay puno ng damo. Walang tao, walang buhay. Kumatok siya ng malakas. Ma! Ma! Nandito po ako! Marco po ito! Ma! Walang sumagot. Walang tunog kundi ang hangin na dumadaloy sa mga dahon ng puno. Tanong siya sa mga kapitbahay. Nakita niyo po ba si Aling Pilar? Umiling ang isang matandang babae. Matagal na ring wala si Aling Pilar, iho. Pagkatapos ng kasal mo, lumayas siya. Wala kaming alam kung saan siya nagpunta. Ang sabi-sabi lang, naghahanap daw ng trabaho sa Maynila, pero hindi na namin siya nakita. Napaupo si Marco sa lupa. Ang mga salita ng kapitbahay ay parang isang martilyo na bumagsak sa kanyang ulo. Lumayas, naghahanap ng trabaho, pagkatapos ng kasal. Ang lahat ng nangyari ay konektado. Ang kanyang ina, na matanda at may sakit, ay napilitang lumisan at maghanap ng trabaho dahil sa kanya. Tumingin siya sa lupa sa likod ng bahay. Ang lupa na pinaghirapan ng kanyang ina para sa kanya. Ang lupa na ngayon ay naghihintay na linangin. Ngunit ang nagbigay nito ay nawawala. Napayakap si Marco sa sarili. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Patawarin mo ako, ma. Patawarin mo ang anak mong walang utang na loob. Hahanapin kita, ma. Hahanapin kita. Kahit saan. At ipagmamalaki kitang muli. Ito ang simula ng kanyang paghahanap. Ito ang simula ng kanyang pagsisisi. Wala na siyang pakialam sa yaman, sa posisyon, sa karangyaan. Ang tanging hangad niya ngayon ay ang muling makita ang kanyang ina at humingi ng kapatawaran. Ang mayaman at makulay na syudad ng Maynila ay tila naging isang kulungan para kay Marco. Matapos ang lahat ng nangyari, wala na siyang ganang harapin ng mga tao, ang mga alaala ng kanyang dating buhay. Ang kanyang condo unit, ang kanyang mamahaling sasakyan, ang mga designer na gamit, lahat ng ito ay naging simbolo ng kanyang pagkakamali. Hindi niya kailangan ang lahat ng yon. Ang kailangan niya ay ang kanyang ina. Kinuha niya ang lahat ng kanyang matitipid, kasama ang pera na nasa passbook na ibinigay ng kanyang ina, at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian. Ang kanyang sasakyan, ang kanyang condo unit, ang mga mamahaling damit. Lahat ay kanyang pinakawalan. Ang perang nakuha niya ay hindi niya inisip na gamitin para bumalik sa dati. Ito ay gagamitin niya para hanapin ang kanyang ina at para magsimula ng bago. Nilisan niya ang Maynila. Naglakbay siya sa iba't ibang probinsya sa mga lugar na pinagtatrabahuhan ng mga ordinaryong tao.
Sa Quezon, sa Laguna, sa Batangas, bawat lugar na may bakas ng posibleng pagdadaanan ng kanyang ina ay kanyang pinuntahan. Nagtanong siya sa mga palengke, sa mga terminal ng sa mga maliit na kainan. Bawat araw ay puno ng pag-asa na sinusundan ng matinding pagkabigo. Sa kanyang paghahanap, nakita niya ang totoong mukha ng buhay. Nakita niya ang mga magsasaka na nagtatrabaho sa ilalim ng matinding init ng araw. Ang mga mangingisda na nakikipaglaban sa malalaking alon. Ang mga tindera sa palengke na nagtatrabaho mula madaling araw hanggang gabi. Ito ang mundo ng kanyang ina. Ito ang mundo na pinilit niyang talikuran. At ngayon, ito ang mundo na bumabalik sa kanya, nagtuturo ng mga aral na matagal na niyang kinalimutan. Nagsimula siyang magtrabaho sa mga farm, nagtatanim at nag-aani. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lang humawak ng ballpen at computer mouse, ngayon ay puno ng kalyo at lupa. Ang kanyang likod ay sumasakit. Ang kanyang katawan ay napapagod. Ngunit sa bawat patak ng pawis, nakaramdam siya ng kakaibang kagaan sa kanyang kalooban. Ito ang paglilinis. Ito ang pagbabayad ng kanyang utang. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng puno, pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho sa isang niyugan, may lumapit sa kanyang matandang babae. "Iho, mukhang malalim ang iniisip mo," ang sabi ng babae, may ngiti sa mga labi. Ikinuwento ni Marco ang kanyang kwento, ang kanyang paghahanap sa kanyang ina. Hindi niya sinabi ang buong detalye ng kanyang pagkakamali, ngunit ibinahagi niya ang kanyang matinding pagsisisi. "Napakabuti naman ng iyong ina," ang sabi ng matanda. "Ang mga inang ganyan ay bihira na. Sana mahanap mo siya. Subukan mo sa Maynila, iho. Maraming matatandang naghahanap ng trabaho doon, lalo na sa mga nursing homes. May alam akong isang lugar, ang Payapa Puso, sa labas ng Maynila. Nangangailangan sila ng mga volunteer doon. Siguro, makatulong ka roon at baka may mabalitaan ka." Nagningning ang mga mata ni Marco. Isang nursing home, isang lugar kung saan maaaring mayroong impormasyon tungkol sa kanyang ina. "Salamat po, Aling Nena. Maraming salamat po." Agad siyang nagpaalam at nagtungo sa Maynila. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Hindi na siya bumalik sa kanyang dating buhay. Hindi na siya nagpunta sa mga lugar na dati niyang pinupuntahan. Ang tanging destinasyon niya ay ang Payapa Puso. Nang makarating siya sa harap ng malaking gate ng Payapa Puso, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Ang lugar ay simple, malinis, at tahimik. May mga halaman at puno sa paligid. Ang amoy ng disinfectant at ng matandang bahay ay bumungad sa kanya. Isang nursing home para sa mga matatandang walang pamilya. "Magandang araw po," bati niya sa isang nurse na lumabas. "Gusto ko po sanang mag-volunteer dito." Ngumiti ang nurse. "Salamat naman. Napakabuti mo. Marami kaming kailangan ng tulong dito. Tara, ipapakita ko sa iyo ang lugar." Sumunod si Marco sa nurse. Habang naglalakad sila sa mahabang hallway, may naramdaman siyang kakaibang familiaridad sa lugar. Ang amoy, ang tahimik na kapaligiran, ang mga tunog ng mga matatanda na nag-uusap. Tila mayroon na siyang napuntahan na tulad nito. "Mula ngayon, ikaw ang magiging katuwang namin sa pag-aalaga sa mga lolo at lola dito," ang sabi ng nurse. "Malugod ka naming tinatanggap sa Payapa Puso." Ang mga unang linggo ni Marco sa Payapa Puso ay napuno ng pagod, ngunit kakaiba ang kapayapaan na naramdaman niya. Bawat araw ay ginugol niya sa paglilinis ng mga silid, pagpapakain sa mga matatanda, pagliligo sa kanila, at pakikinig sa kanilang mga kwento. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lamang sa mga dokumento at kontrata, ngayon ay sanay na sa paghawak ng mga basag na buto ng mga lolo't lola. Isang araw, habang pinapainom niya ng gamot si Lola Martha, isang matandang babae na halos hindi na makakita, hinawakan nito ang kanyang kamay. "Napakabuti mo, iho," sabi ni Lola Martha. Ang boses ay pabulong.
Naalala ko tuloy ang isang matrona dito, si Aling Pilar. Napakabuti rin niya. Siya ang nag-aalaga sa amin noon, parang tunay na anak. Kumunot ang noo ni Marco. Pilar. Isang kurot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. 1,000,000 pilar ang nasa Pilipinas. Hindi maaring ang kanyang ina iyon. Ngunit ang boses ni Lola Martha ay tila nagkikiskis sa isang sugat na matagal na niyang sinubukang itago. Saan po siya ngayon, Lola? Tanong ni Marco. Pinipilit na gawing kaswal ang tanong. Hindi ko alam. Nawala siya ng ilang linggo. Ang sabi, nagkaroon daw ng maliit na aksidente, kaya nagpahinga muna. Pero nakita ko siyang nagbalik kahapon. Bumalik siya para magtrabaho, kahit alam kong mahina pa siya. Sagot ni Lola Martha at muling humiga. Maliit na aksidente, bumalik para magtrabaho. Ito ba ay konektado sa mga salita sa sulat ng kanyang ina na hindi na ako makakapit pa? Nagkaroon ng kakaibang kaba si Marco. Ngunit pinilit niyang baliwalain. Hindi ito maaaring siya. Sa mga sumunod na araw, patuloy na narinig ni Marco ang mga kwento tungkol sa matrona na ito. Si Aling Pilar, ang matandang masipag at mabait, na nag-aalaga sa lahat. Ang mga staff ay humanga sa tiyaga at pagmamahal nito. Ang mga salita ay tila pamilyar. Tila nagmumula sa isang alaala na matagal na niyang inilibing. Isang hapon, inatasan si Marco na maglinis ng lumang kusina sa likod ng nursing home. Ito ang bahagi ng gusali na bihirang gamitin, madilim at tahimik. Habang nagpupunas siya ng mga lumang aparador, narinig niya ang mahinang tunog ng mga pinggan na hinuhugasan. May tao doon. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Ang kanyang puso ay kumakaba. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may kakaibang puwersa ang humihila sa kanya. Pagsilip niya sa maliit na siwang ng pinto, nakita niya ang isang matandang babae. Nakatalikod ito sa kanya, nakayuko sa lababo, hinuhugasan ang mga pinggan. Ang kanyang balikat ay payat. Ang kanyang likod ay bahagyang kuba. Nakasuot ito ng lumang trabahong kasuotan, isang simpleng t-shirt at palda na may amoy ng sabon at pawis. Ang pamilyar na amoy, ang pamilyar na postura, para siyang nakuryente. Ang kanyang hininga ay biglang naging mabigat. Ang mga kamay niya ay nanginginig. May isang bahagi ng kanyang isip ang sumisigaw. Hindi maaaring siya. Hindi mo siya makikilala, Marco. Ngunit ang kanyang puso ay nagmamadali. Ang bawat pintig ay tila bumubulong ng isang pangalan na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Pinilit niyang tignan ng mas malinaw. Ang matandang babae ay umubo ng bahagya. Isang tuyong ubo na, parang kumukurot sa kanyang dibdib. Isang ubo na pamilyar. Kinuha nito ang baso na katatapos lang hugasan at dahan-dahang ininom ang laman. Habang umiinom, bahagyang umikot ang ulo nito. Isang sulyap lamang. Isang gilid ng mukha na halos natatakpan ng anino at nang nakabitin nitong puting buhok. Ngunit ang sulyap na yon ay sapat na. Ang hugis ng ilong, ang kurba ng labi, ang matangos na baba na kahit may edad na ay bakas pa rin ang dating ganda. Hindi na niya kailangan ng buong mukha. Ang bahaging yon ay sapat na. Napaatras si Marco, halos matumba. Bumangga ang likod niya sa dingding. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Ang kanyang utak ay nagsisikap na iproseso ang nakita. Hindi ito posible. Bakit? Paano? Si Doña Pilar, ang kanyang ina, ang inang kanyang ipinahiya, ang inang kanyang itinaboy, ang inang kanyang matagal na niyang hinahanap, ay narito, sa kusina ng nursing home na ito, nagsisilbi sa ibang matatanda, nagsisilbi sa isang lugar na pinagtatrabahuhan din na niya. Naramdaman niya ang kakaibang pamamanhid, ang mundo ay tila umikot, at ang kanyang paningin ay lumabo. Pinilit niyang huminga, ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng matagal na niyang hinahanap, ang inang minsan niyang ikinahihiya, ay narito.
sa isang kusina. Nagsisilbi. May isang boses sa kanyang utak ang nagsasabing, "Nagkakamali ka, so maraming matatanda sa Pilipinas. Nagkataon lang na kamukha niya ang nanay mo." Sinubukan niyang kumapit sa pag-iisip na yon. Isang malaking pagkakamali. Isang malaking ilusyon dahil sa matinding pagod at pag-aalala. Ngunit may isang bahagi ng kanyang puso na kumikilala sa bawat kurba ng likod nito, sa bawat galaw ng mga kamay nito, ang paraan ng paghawak nito sa baso, ang banayad na pag-ubo, ang mga bagay na tanging isang anak lamang ang makakakilala. Lumabas ang isang nurse mula sa loob ng kusina, may dalang tray. Hindi niya napansin si Marco na nakatayo sa labas. "Aling Pilar, kailangan niyo na po yatang magpahinga," sabi ng nurse. Ang boses ay malumanay. "Kabibalik niyo lang po. Tapos nagtrabaho na agad kayo. Hindi pa po ba kayo malakas? Galing pa po kayo sa aksidente." Pilar, Aling Pilar. Ang mga salitang ito ay parang bombang sumabog sa loob ng dibdib ni Marco. Aksidente? Pilar. Ang kanyang ina. Walang duda. Ito nga siya. Ang lahat ng kanyang pagtatanggi ay gumuho sa isang iglap. Ang imahe ng kanyang ina na nakasalampak sa sahig sa kanyang kasal ay muling nagbalik. Ang kanyang mga salita, ang kanyang mga aksyon, ang walang puso niyang pagtatanggi sa pinagmulan niya. Narito ang kanyang ina, sa isang institusyon para sa mga matatanda. Nagsisilbi, pagkatapos niyang ipahiya, pagkatapos niyang itaboy. At siya, si Marco, ang anak na mayabang, ang anak na walang utang na loob, ay nagtatrabaho rin dito. Nagsisilbi sa ibang matatanda, habang ang sarili niyang ina ay narito, nagtatrabaho rin, at hindi niya ito nakilala. Mas masahol pa, halos lumampas siya rito nang hindi man lang nakikita. Napaatras muli si Marco. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog. Humawak siya sa pader. Ang kanyang kamay ay kumakapit ng mahigpit na tila ayaw niyang matumba. Ang matinding kahihiyan at pagsisisi ay bumalot sa kanya. Mas matindi pa sa anumang naramdaman niya sa araw ng kanyang kasal. Nagmadali siyang lumayo, patungo sa pinakamalapit na sulok, kung saan walang makakakita sa kanya. Ang kanyang puso ay halos sumabog. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang biglang pumatak. Ang kanyang paghahanap, ang kanyang pagbabayad ng kasalanan, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila isang malaking biro. Narito ang kanyang ina. At hindi niya ito nakilala, hindi niya ito naprotektahan, pinabayaan niya itong magdusa. "Patawarin mo ako, Ma." Ang paulit-ulit na bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding sakit. "Patawarin mo ako." Tumingin siya sa itaas, sa madilim na kisame ng lumang hallway. Ang kanyang mundo ay gumuho muli sa ikalawang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, mas masakit. Dahil ang nagpatumba sa kanya ay hindi ang pagkawala ng yaman, kundi ang pagkawala ng kanyang sariling pagkatao sa pagtanggi sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Pagkatapos ng kanyang natuklasan, hindi na nakatulog si Marco ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang nakikita ang mukha ng kanyang ina, ang kanyang likod na nakayuko, habang naguhugas ng pinggan, ang kanyang boses na nagpapaumanhin sa nurse. Ang mga detalye na ito ay para bang tumutusok sa kanyang kaluluwa. Paano niya nagawang mabuhay nang hindi alam na ang kanyang ina ay naririto lang sa parehong lugar, nagtatrabaho, nagdurusa, pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa? Paano niya nagawang magpanggap na nagbabayad ng kanyang kasalanan kung hindi niya kayang kilalanin ang mukha ng taong kanyang pinagkakautangan ng buhay? Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Hindi niya pinansin ang kanyang pagod at ang kanyang sakit ng ulo. Kailangan niyang harapin ang kanyang ina. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang gawin ang lahat para mabawi ang kanyang pagkakamali. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kusina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig.
Ang kanyang puso ay bumibilis. Pagdating niya sa pintuan, huminga siya ng malalim at sumilip sa loob. Naroon si Doña Pilar, naghahanda ng agahan para sa mga residente. Nakasuot pa rin ng kanyang lumang trabahong kasuotan, ngunit ang kanyang mukha ay tila mas maliwanag kaysa kahapon. Marahil ay dahil sa liwanag ng umaga, o marahil ay dahil lamang sa kanyang isipan na hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nakita niya itong umiinom ng kape. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, tila ninanamnam ang bawat patak. Ang tahimik na sandali na ito ay halos nakakapanibago. Matapos ang lahat ng kanyang pag-aalaala at pagkabalisa, narito lang ang kanyang ina, tahimik at payapa sa kabila ng lahat. Ma! Ang mahinang tawag ni Marco, halos pabulong. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan. Nagulat si Doña Pilar. Mabilis siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay lumaki nang makita si Marco. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng iba't ibang emosyon, pagkabigla, pagtataka, at marahil isang bakas ng kalungkutan. Tumayo lamang si Marco sa pintuan, hindi makagalaw. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung paano lalapitan ang kanyang ina. Marco? Ang sagot ni Doña Pilar. Ang kanyang boses ay halos pabulong rin. Anong ginagawa mo rito? Ang tanong ay tumama kay Marco na parang isang sampal. Anong ginagawa niya rito? Pagkatapos ng lahat, may karapatan pa ba siyang tumayo sa harap ng kanyang ina? Ma, gusto ko lang pong humingi ng tawad. Ang sabi ni Marco, ang kanyang boses ay basag. Alam ko pong malaki ang pagkakamali ko. Alam ko pong nasaktan kita. Pero gusto ko pong malaman niyo na nagsisisi ako. Hindi ko po kayo nakilala agad, pero ngayon alam ko na. Kayo po ang ina ko. Kayo po ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang luha ay dumadaloy na sa mga mata ni Marco. Hindi niya kayang pigilan. Ang kanyang puso ay humihiyaw ng tawad. Tumingin lamang si Doña Pilar kay Marco. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagod. Ngunit walang galit. Walang poot. Ang tanging nakita ni Marco ay kalungkutan. Kalungkutan na dulot niya. Marco, anak, matagal na kitang pinatawad, sabi ni Doña Pilar. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Alam ko kung bakit mo nagawa iyon. Alam kong gusto mo lang umasenso. Gusto mo lang maging masaya. At kahit nasaktan ako, naiintindihan kita. Pero pagtutol ni Marco, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Paano siya nito napatawad ng ganun kadali? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Pero anak, kailangan mo rin patawarin ang sarili mo, sabi ni Doña Pilar at dahan-dahang lumapit kay Marco. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi nito. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at kulubot, ngunit ang kanyang haplos ay malambot at puno ng pagmamahal. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay natututo tayo sa ating mga pagkakamali. Hinawakan ni Marco ang kamay ng kanyang ina. Ang kanyang mga luha ay walang tigil na umaagos. Yumuko siya at hinalikan ang kamay nito. Salamat po, Ma. Salamat po sa pagpapatawad niyo sa akin. Hindi ko po kayo bibiguin muli. Pangako ko po. Ngumiti si Doña Pilar. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Alam ko, anak. Alam kong magbabago ka. Alam kong kaya mong maging mabuting tao. Ikaw ang aking anak. At mahal na mahal kita. Ang liwanag ng araw na sumisikat sa bintana ng silid ni Doña Pilar ay tila nagbigay ng bagong pag-asa. Ngunit para kay Marco, ang kanyang puso ay puno pa rin ng kaba. Matapos ang kanilang unang paghaharap sa kusina, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Kailangan niyang harapin ang ina ng buong puso at humingi ng tunay na kapatawaran. Dahan-dahan siyang naglakad
patungo sa silid ni Pilar. Bawat hakbang ay tila 1,000,000 taon. Ang kanyang palad ay basa sa pawis. Nang makarating siya sa pintuan, huminga siya ng malalim at marahang binuksan ito. Nakita niya si Doña Pilar, nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. Ang kanyang likod ay bahagyang kuba. Ang kanyang puting buhok ay lumilipad sa hangin. Siya ay payapa, tila walang pinapasan. Isang imahe ng katahimikan na labis na kabaligtaran sa unos sa loob ni Marco. Tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumingon si Pilar. Nakita niya ang anak na nakatayo sa pintuan. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Ang mukha ay namumula sa matinding emosyon. Ang kanyang puso ay kumirot. Hindi pa rin pala niya kayang harapin ang sakit na dulot ng kanyang sariling anak. Lumapit si Marco. Dahan-dahan, na tila natatakot na baka mawala ang kanyang ina. Nang makarating siya sa harap nito, lumuhod siya. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa ina, puno ng pagsisisi. "Ma, patawarin niyo po ako," ang sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay basag. "Alam ko pong hindi sapat ang salitang sorry sa lahat ng ginawa ko. Kinahiya ko po kayo. Ipinagpalit ko po kayo sa ambisyon, sa mga material na bagay na wala namang kabuluhan. Pinabayaan ko po kayong magdusa. Pinabayaan ko po kayong magkasakit. Wala po akong silbi. Hindi po ako naging karapat-dapat na anak." Umiyak si Marco. Ang kanyang mga hikbi ay bumabasag sa katahimikan ng silid. Nakatitig lamang si Doña Pilar sa anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi galit, hindi puot. Tanging matinding pagmamahal. Ang kanyang anak. Ang kanyang nag-iisang anak. "Marco, anak ko," ang sabi ni Doña Pilar. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pagmamahal. Dahan-dahan siyang yumuko at hinaplos ang ulo ni Marco. "Matagal na kitang pinatawad, anak. Mula pa ng araw na umalis ako sa kasal mo. Alam kong pinagsisihan mo na at iyan ang mahalaga." Napatingala si Marco. Nakita niya ang nangiti ng ina, isang nangiti na puno ng kapayapaan. "Hindi ko man sinabi sa iyo noon ang tungkol sa lupa at sa pera," patuloy ni Pilar. "Kasi gusto ko lang maging proud ka sa sarili mo. Gusto ko lang makita kang umasenso. At alam ko na balang araw, babalik ka sa akin." Tumayo si Pilar at dahan-dahang niyakap si Marco. Ang yakap ay mahigpit, puno ng pagmamahal na matagal nang nakakulong. Niyakap din ni Marco ang kanyang ina. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa balikat nito. Ang init ng yakap ng ina ay tila naghilom sa lahat ng kanyang sugat. "Hinding-hindi na po ako aalis sa tabi niyo, Ma," bulong ni Marco. "Ako na po ang mag-aalaga sa inyo." Ay no. Mula noon, nagbago ang buhay ni Marco. Hindi na siya nagtatrabaho bilang isang volunteer lamang. Siya ay naging isang tunay na katuwang sa pag-aalaga sa kanyang ina. Siya ang nagpapakain kay Pilar, ang nagpapainom ng gamot, ang nagbabasa ng libro, ang nagkukwento ng mga nakakatawang bagay para mapangiti ito. Ang mga kamay niya, na dati pinandidirihan ang anumang uri ng dumi, ngayon ay handang linisin ang anuman para sa kanyang ina. Habang nag-aalaga siya kay Pilar, nagkwento ang kanyang ina tungkol sa kanyang mga pinagdaanan, kung paano niya pinaghirapan ang bawat sentimo, ang bawat araw na nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw, ang bawat gabi na naghuhugas ng pinggan sa kabila ng pagod, ang bawat panalangin para sa kanyang anak. "Hindi mo lang alam, anak, kung gaano ko pinangarap na makita kang may sariling negosyo," sabi ni Pilar habang hawak ang kamay ni Marco. "Kaya nga pinaghirapan ko ang lahat ng yon para magkaroon ka ng pundasyon." Naramdaman ni Marco ang matinding sakit sa kanyang puso. Ang kanyang ina ay nagbigay ng lahat, habang siya ay nagbigay ng wala, kundi sakit at kahihiyan. Ngunit ngayon, may pagkakataon na siya para bumawi. Isang hapon,
Habang nagbabasa si Marco kay Pilar ng paborito nitong nobela, nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-alinlangan siya kung sasagutin. Ngunit sa huli, pinindot niya ang answer button. "Hello?" sabi niya. "Marco, ikaw ba yan?" Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar. Isang boses na matagal na niyang hindi narinig, ngunit hindi niya kailanman nakalimutan. Napatayo si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. "Bianca?" Napatayo si Marco. Ang kanyang puso ay kumakaba ng napakabilis. Si Bianca. Ang babaeng minsan niyang minahal. Ang babaeng umalis sa kanyang buhay dahil sa kanyang pagkakamali. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Anong gagawin niya? "Marco? Ikaw ba talaga yan?" Muling tanong ni Bianca. Ang boses ay may pag-aalinlangan. "Oh, Bianca! Ako nga! Bakit ka tumawag?" Ang tanong ni Marco, pinipilit na patatagin ang kanyang boses, ngunit may halong pagkabigla. Tumingin siya kay Pilar, na nakatingin din sa kanya. Tila nararamdaman ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. "Kailangan nating mag-usap, Marco," sabi ni Bianca. "May kailangan kang malaman. Tungkol sa mama mo." Nagulat si Marco. Tungkol sa ina niya? Anong alam ni Bianca tungkol sa ina niya? "Nasaan ka? Magkita tayo." Nagkasundo silang magkita sa isang coffee shop sa labas ng Maynila, malapit sa Payapa Puso. Habang papunta roon, ang isip ni Marco ay puno ng pagtataka. Ano ang sasabihin ni Bianca? May koneksyon ba sila ng kanyang ina? Nang makita niya si Bianca, halos hindi niya ito nakilala. Hindi na ito ang Bianca na mayayaman, na laging nakasuot ng mamahaling damit. Simple lamang ang kanyang suot, ngunit ang kanyang mga mata ay matapang at puno ng determinasyon. "Bianca," bati ni Marco. Naupo sa tapat nito. "Marco!" ang sagot ni Bianca. Ang kanyang boses ay kalmado. "Alam kong nagulat ka sa tawag ko, pero kailangan mong marinig ang kwento ko. At sa kwento na yon, ang mama mo, ang bida." Nakatitig lamang si Marco kay Bianca. Ang kanyang puso ay kumakaba. "Matagal na ang nakalipas, Marco," simula ni Bianca. "Bago pa maging matagumpay ang pamilya namin, nagkaroon kami ng matinding problema sa negosyo. Halos gumuho ang lahat. Walang gustong tumulong sa amin. Walang gustong magpautang. Akala ko, katapusan na namin." Huminto si Bianca at uminom ng kape. "Pero isang araw, may isang anghel na dumating sa buhay namin. Isang matandang babae na may dalang malaking halaga ng pera. Ayaw niyang tanggapin ang kapalit. Ang tanging hiling lang niya ay wag naming sasabihin kung sino siya. Pero may isang hiling din siya na dapat namin itong itago sa lahat, lalo na sa kanyang anak." Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang anak? Sino? "Siya, si Doña Pilar," sabi ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Marco. "Si Aling Pilar, ang anghel na nagligtas sa pamilya ko." Napatulala si Marco. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang ina. Ang kanyang ina, ang anghel na nagligtas sa pamilya ng babaeng kanyang pinakasalan. Ito ay isang twist na hindi niya inaasahan. "Napakabuti niya, Marco," patuloy ni Bianca. "Kahit ipinipilit namin na bayaran siya, ayaw niya. Ang sabi niya, tulungan niyo lang ang ibang tao. Iyan ang pinakamagandang kabayaran." Nang gabing iyon sa kasal niyo, nakita ko si Aling Pilar. Nakilala ko siya agad. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti, ang kanyang aura. Siya iyon. At nang makita ko kung paano mo siya pinahiya, hindi ko yun matanggap. Kaya ako umalis. Hindi lang dahil sa iyo, Marco, kundi para sa kanya, para sa nanay mo." Umiyak si Bianca. Umiyak din si Marco. Ang mga luha ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-unawa. Ang pagkilala sa isang kabutihan na matagal nang nakatago. "Salamat, Bianca," ang tanging nasabi ni Marco. "Salamat sa pagsabi ng totoo. Ang nanay ko,
Siya talaga ang pinakamabuting tao sa mundo. Oo, Marco, at ikaw ang pinakamalaswerte na anak, sabi ni Bianca. Ngumiti. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat, sabi ni Marco. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng kanyang pagmamahal. Ngayon, Marco, ano ang gagawin mo? Tanong ni Bianca. Aalagaan ko ang ina ko, sagot ni Marco. Ang kanyang tinig ay matatag. Babawi ako sa lahat ng aking pagkukulang at gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat ako sa kanya at sa'yo. Ngumiti si Bianca. Marco, hindi madali ang pagbabago. Pero kung may isang bagay akong natutunan, iyon ay ang halaga ng tunay na kabutihan ng puso. Sana, sa pagbabago mo, makita ko ang Marco na karapat-dapat sa pagmamahal ng nanay mo at ng pagmamahal ko. Kinabukasan, dinala ni Marco si Bianca sa Payapa Puso. Nagulat si Doña Pilar nang makita si Bianca. Aling Pilar, ang sabi ni Bianca, at niyakap ang matanda. Salamat po sa lahat. Hindi po namin kailanman nakalimutan ang kabutihan niyo. Umiyak si Pilar. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Bianca anak, ikaw pala, ang laki mo na. Niyakap ni Marco ang dalawang babae sa kanyang buhay, ang kanyang ina, at ang babaeng nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, pakiramdam niya, kumpleto na siya. Hindi na niya kailangan ng yaman, hindi na niya kailangan ng kasikatan. Ang kailangan niya ay ang pagmamahal na nasa kanyang harapan. 1 taon ang lumipas. Ang dating Marco Reyes, ang ambisyoso at mapagmataas na ehekutibo sa real estate, ay naging isang taong halos hindi na makikilala. Ang kanyang mga kamay, na dati may kalyo sa paghawak ng panulat at mouse, ngayon ay mas sanay sa paghawak ng mga gamit sa kusina, sa paglilinis at sa pag-aalaga. Ngunit ang kalyo sa kanyang puso, na dulot ng kanyang pagkakamali, ay dahan-dahang nawawala. Napapalitan ng kapayapaan at pagmamahal. Ginamit ni Marco ang lupang ibinigay ng kanyang ina at ang natirang pondo mula sa ipinagbili niyang ari-arian upang itatag ang Puso ni Inay Community Center sa isang mahirap na komunidad sa labas ng Maynila. Hindi ito isang malaking gusali, ngunit ito ay puno ng buhay. Ito ay isang lugar kung saan ang mga matatanda ay inaalagaan, ang mga bata ay tinuturuan, at ang mga pamilya ay tinutulungan. Ito ang paraan ni Marco upang bumawi sa lahat. Tuwing umaga, masigla si Marco na naglalakad sa gitna ng center. Siya ang nangunguna sa pagtuturo sa mga bata, sa pag-oorganisa ng mga programa para sa matatanda, at sa pagtulong sa bawat nangangailangan. Ang kanyang nangiti ay totoo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Kuya Marco, may naghahanap po sa inyo. Sigaw ng isang bata. Ngumiti si Marco. Alam niya kung sino iyon. Si Bianca, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kasama sa pagbabago, at ang babaeng dahan-dahang muling naniniwala sa kanya. Nagtutulungan sila sa center. Si Bianca ang nagtuturo sa mga kababaihan ng livelihood skills at madalas ay kasama niya si Marco sa pagbisita sa mga mahihirap na pamilya. Ang kanilang relasyon ay hindi na tulad ng dati. Walang pressure, walang pilit. Ito ay binuo sa pagtitiwala, at pag-unawa. Ang bawat hakbang ay dahan-dahan, ngunit matibay. Si Doña Pilar. Nakaupo siya sa isang silya sa hardin ng center. Nakangiti habang pinagmamasdan ng kanyang anak na abalang-abala sa pagtuturo. Ang kanyang kalusugan ay bumuti. Salamat sa pag-aalaga ni Marco at sa kapayapaan ng kanyang isip. Bagamat may mga araw pa rin na nanghihina siya, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Hindi ko akalain na makikita ko pa ang araw na ito, bulong ni Pilar sa sarili habang tinitingnan ng kanyang anak. Ang anak kong Marco, na noon ay nahihiya sa akin,
Ngayon ay ipinagmamalaki ako. Lumapit si Marco kay Pilar. May dalang tasa ng kape. Ma, ayos ka lang po ba? Ngumiti si Pilar. Oo, anak. Napakasarap ng hangin. At ang ganda ng tanawin. Ang ganda ng lahat. Tumingin siya kay Marco. Salamat anak. Dahil sa iyo nakita ko ang tunay na ganda ng buhay. Ako po ang dapat magpasalamat, ma. Sagot ni Marco at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Ang kamay na ito, na matagal nang nagtrabaho, ay ngayon ay mas payapa. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po makikita ang tunay na halaga ng buhay. Hindi ko po makikita ang tunay na yaman. Dumating si Bianca, may dalang prutas. Hi, Aling Pilar! Hi, Marco! Ngumiti si Pilar sa kanila. Ang ganda ninyong tingnan mga anak. Nagkatinginan si Marco at Bianca at pareho silang ngumiti. Hindi ito ang perpektong ending na inaasahan nila noon. Walang kasal na may chandelier at mamahaling damit. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay mas totoo, mas matibay. Hinawakan ni Doña Pilar ang kamay ni Marco. Anak, tandaan mo palagi, ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasa dami ng kanyang pera o sa kanyang posisyon sa lipunan. Nasa kanyang puso ito. Nasa kakayahan niyang magmahal, magpatawad at magpakumbaba. Niyakap ni Marco ang kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kaligayahan. Salamat po ma, mahal na mahal po kita. Tumingin si Marco sa malawak na langit, kung saan unti-unting lumulubog ang araw. Ang kanyang buhay ay hindi na ang buhay na kanyang pinangarap. Ito ay mas mahusay, mas totoo, mas makabuluhan. Ang kanyang paglalakbay ay matagal pa. Ngunit ngayon, kasama niya ang kanyang ina at ang babaeng nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Nang gabing iyon, sa tahimik na silid ni Pilar, naramdaman ni Marco ang kapayapaan. Nilingon niya ang kanyang ina na mahimbing na natutulog. Sa kanyang mukha, walang bakas ng pagod, tanging kapayapaan. Niyakap niya ang kanyang ina at ibinulong sa hangin. Salamat ma, dahil sa iyo natagpuan ko ang tunay na halaga ng pagmamahal, ng pagpapatawad, at ng pagiging isang tunay na tao. Ang tunay na yaman, ang laging pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco, Doña Pilar, at Bianca, isang paglalakbay ng pagsisisi, pagbabago, at walang hanggang pag-ibig. Sa inyong lahat na sumubaybay sa bawat kabanata ng Ang Tunay na Yaman mula sa kaibuturan ng aking puso. Isang malaking salamat po. Ang inyong paglaan ng oras at pakikinig ay ang pinakamalaking regalo para sa isang manunulat. Ang paglikha ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay. Bawat salita, bawat eksena ay isinulat na may layuning hipuin ang inyong mga puso at mag-iwan ng isang malalim na mensahe. Naramdaman ko ang bawat kirot ni Doña Pilar, ang bawat pagsisisi ni Marco, at ang bawat pag-asa ni Bianca. Ito ay isang paalala na ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit sa huli, ang pagmamahal at kapatawaran ang magsisilbing ilaw sa ating daan. Naway ang kwentong ito ay maging salamin ng tunay na halaga ng pamilya, ng walang kondisyong pagmamahal ng isang ina, at ng kapangyarihan ng pagbabago. Huwag nating kalimutan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mga material na bagay, kundi sa yaman ng ating puso at sa mga koneksyon na ating nabubuo. Ang pagpapakumbaba, ang pag-unawa, at ang kakayahang magpatawad ang siyang magbibigay ng tunay na kapayapaan sa ating kaluluwa. Sana ay nag-iwan ito ng magandang marka sa inyong mga puso. Gusto kong marinig ang inyong mga kaisipan at damdamin tungkol sa kwentong ito. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento. Maraming salamat muli sa inyong suporta at pagmamahal hanggang sa muling pagkikita.